Magandang hapon po sa inyong lahat. So ngayong hapon, merong i-share sa inyo na tips sa mga balak or gusto mag gasoline boy or pump attendant. Pero bago ang lahat, bago ko po ipagpatuloy yung topic, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click nyo na rin yung notification bell para mas maging updated kayo sa mga susunod na videos ko na i-vlog. So, number 1, importante kung bala ka maging gasoline boy, kung ikaw beginner or wala ka pa talagang experience bilang gasoline boy, importante na dapat malaman mo to nang sa ganun pagdating mo sa actual, meron ka ng idea na kahit wala ka pang actual experience, at least alam mo na kahit paano yung mga dapat mong gawin bago pa ituro sa'yo ng supervisor, nang kahit paano meron ka ng idea kung paano gawin yung responsibilities bilang pump attendant. So number 1, importante na dapat mong malaman ay mayroong tinatawag na paggabay sa customer. Pag sinabing paggabay sa customer, ibig sabihin nun, halimbawa merong trabaho, nasa gasoline station ka, dapat pag merong sasakyan or motor man yan na hindi niya alam kung saan siyang pump attendant pupunta, tapos nakita mo siya, dapat meron kang paggabay sa customer. Sisinyasan mo kung saan siya lalapit, nang kahit papaano alam niya kung saan siya pwede magpakarga, nang sa ganun malaman niya na meron talagang magabay sa kanya pagdating sa isang station ng gasolinahan. Pangalawa, merong tinatawag na pagbati na may kasamang ngiti. Pag yung customer lumapit na sa isang pump station at andyan yung empleyado o ikaw yung empleyado, dapat merong tinatawag na pagbati na may kasamang ngiti. So, halimbawa, andyan na sa harap mo, dapat bumati ka na, "Good morning ma'am, good afternoon sir, good evening sir, welcome to blah blah blah." Meaning, welcome to Caltex, welcome to Shell, o ano man yung gasoline station na tinatrabahuan mo. So, importante yung pagbati na may kasamang ngiti. Pangatlo, mayroong tinatawag na pag-alok ng serbisyo. So, importante sa pag-alok ng serbisyo, palagi niyong tandaan at isipin na pag motor o taxi, kadalasan talaga yan, mostly talaga lahat yan ay gasolina. Yun yung pinaka palaging tandaan. So, special lang tsaka regular, or either premium or unleaded. Depende yan sa mga gasolinahan kung ano yung tawag sa kanila, yung special at saka regular. Pag sasakyan, mga 10-wheelers, forward, lahat ng mga sasakyan, kadalasan talaga pag mga ganyan at 10-wheelers, forward, importante dapat crudo talaga yung ikarga niyan. Diesel talaga yung ikakarga niyan. Kaya importante maging aware kayo. Dapat maging maingat kayo pag kayo ay nagkarga ng isang sa gasolinahan. Kasi pag nagkamali ka, yan ang pinaka worst. May posibilidad pa na sasabog yung isang sasakyan pag mali yung nakarga mo. Kaya importante maging maingat ka at maging conscious ka sa ginagawa mo. Focus ka sa ginagawa mo. So napaka-importante yung topic na ganun. At the same time, mayroong tinatawag na pag-alok ng serbisyo. Sa pag-alok ng serbisyo, dapat tandaan mo yung ganun na sinasabi ko na. Sa pag-serbisyo, dapat meron kang sa kanila na i-offer na, "Ma'am, sir, baka gusto mo linisin yung salamin ng sasakyan mo kasi marumi na po." Kung sasabihin niyang, "O sige, gusto ko rin magpalinis." So ngayon, bubusan mo ng tubig, magkuha ka ng shield na panglinis. So yun yung tinatawag na pag-alok ng serbisyo. Halimbawa, nakita mo yung sasakyan niya kulang ng hangin, pwede mo sabihin na, "Sir, yung sasakyan mo sir kulang ng hangin. Okay lang ba sa'yo lagdagan natin ng yung hangin ng sasakyan mo?" So yun yung pag-alok ng serbisyo. So merong tinatawag na
pag-alok ng resibo. So importante dapat kung ikaw yung empleyado ng isang gasoline station, dapat hindi na dapat talaga yung sinasabi kung tutuusin. Pero depende na lang talaga sa customer kung hihingi sila ng resibo. So importante yung pagbigay ng resibo sa customer. Nang sa ganun, alam niya kung talaga kung magkano yung presyo ng per liter ng gasolina o diesel man yung kinakarga niya, alam niya kung magkano yung presyo ng per liter. So ano pa, merong tinatawag na pagpapasalamat. So once na ang customer nagpakarga sa isang station ng gasolinahan, dapat meron kang pagpapasalamat. So pagkatapos ng pagkarga, dapat sasabihin mo, thank you ma'am, thank you sir, come again. So nang sa ganung pagbati mo sa kanila, ganung treat mo sa kanila, nakikita nila yung maganda yung treatment mo sa kanila. So nakikita nila na talagang maayos ang serbisyo mo. Talagang hindi yan basta-basta nilipat ng ibang gasolinahan. Pag lalo-lalo na pag nasa area lang siya ng lugar na malapit sa inyo. Except na lang pag bumiyahe sa ng malayong lugar, talagang hindi na yan magpakarga agad sa iyo. Depende na yan sa kanyang kung saan siya gusto magpakarga. So importante, dapat alam mo yung mga 7 P's or P's pagdating sa gasoline boy. So yun lang po, maraming salamat po. Sana makatulong to sa mga taong gusto maging gasoline boy or pump attendant. So yun lang po, maraming salamat po. Thank you.